Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya, "Good evening, Ders. Ako, walang problema sa akin, naintindihan ko si Kim. Hindi ako nandito para husgahan siya, andito ako para idol siya at kiligin kay Paulo. Masaya na ako sa nakikita ko, sa naririnig kahit no evidence. It's okay for me because ramdam ko silang dalawa, kaya Kim Pao forever." Maraming salamat po sa komento at sa pangunawa, Ginang Annalyn Hiccup. Maraming salamat kasi malawak po ang inyong pangunawa para kay Kim and syempre kay Paolo Avellino. Alam naman natin na artista po si Kim, ganoon din po si Paolo Avellino, na kung saan ang dami-dami po nilang isinasaalang-alang bago po sila lumagay sa tahimik. Ang pag-aasawa kasi mga kakimpaw ay hindi isang kanin na po pwedeng iluwa pag tayo ay napaso or nainitan. Dapat talaga ito ay mapag-isipan pong mabuti. And alam naman natin mga kakimpaw na gumagawa po ng hakbang si Kim and Paolo Avellino para nang sa ganon ay hindi po sila mamali sa kanilang mga desisyon. 'Di ba? Katulad na lamang po ng ginagawa ni Kim Chu na kung saan parang pinaprocess or step by step ang ginagawa niya pong hakbang para po maging maganda ang resulta ng kanilang magiging desisyon sa hinaharap. Mas gusto ko yun mga kakimpaw kesa sa desisyon po na padalos-dalos na pagsisisihan po sa bandang huli, 'di ba? Kaya kung ano po ang desisyon ni Kim and Paolo Avellino sa ngayon, suportahan natin ito and suportahan din natin yung mga project nila, 'di ba? Huwag tayong mainip kasi binibigay po yan sa tamang panahon. And alam ko, naiintindihan niyo po si Kim and Paolo Avellino. Wala naman tayong dapat ikapangamba, 'di ba? Kasi alam natin kung ano po ang meron sa kanilang dalawa. So maging positive lang tayo at maging kampante tayo kay Kim and Paolo Avellino. At maraming salamat kay Ginang Annalyn Hiccup dahil talagang napakalawak po ng kanyang isipan. Maraming salamat po sa inyong komento. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Lotan Home Hunter. Sabi niya, "Good AM Miss Dres. May pinag-uusapan na ang mag-couple na yan tungkol sa magiging anak nila." Maraming naka-line up na trabaho pa ng Kim Pao si Kim kasi pag nagbuntis niya, baka 1.5 year bago natin siya makita at hindi siya masilan maglihi. Pinag-uusapan na ng mag-asawa yan kung kailan nila gusto at hindi papayag si Paulo na magtrabaho pa si Kim habang nagbubuntis. Natural na hindi na kaya sinusulit pa nila ang mga kanilang line-up na trabaho. Kaya relax lang tayo, dadating at darating din sila dyan. At parang may naumpisa na silang work action ang nakita ko dahil may barilan Pero hindi lang natin alam kung movie or teleserye ito. Kaya wait lang tayo ng sandaling panahon. Kasi kahit sino sa atin ay nangangailangan ng pera at panatag na naman tayo dahil confirm na naman natin at natupad ang mga kahilingan natin na mag-asawa na sila talaga. Kaya dyan pa lang, napakasaya na natin lahat ng mga fans na Mr. K. Chu Abelino. Kim po forever, God bless you both and take care always. Maraming salamat din sa iyong pangunawa, Lotan Home Hunter. Napakaganda ng iyong komento and talagang mababakas at mababanaag sa iyong sinabi dito na very kampante ka lang kay Kim and Paolo Avellino at dapat antayin natin kung ano yung mga magiging desisyon ni na Kim at Paolo. Kasi nga po, nasa showbiz industry sila na kung saan maraming isinasaalang-alang bago po mag-settle down, 'di ba? Hindi kasi ito po pwedeng, alam niyo yung pag nagkamali, 'di ba, ibabalik. So, kailangan talaga pag-isipang mabuti at paghandaan kung ano ba yung mga magiging desisyon sa hinaharap. So, maraming salamat sa inyong mga komento. God bless po at mabuhay kayo. So, ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin. Sa hapong ito, tunahin na nga natin pag-usapan ang ganap kay Chinita Princess ngayong araw po ng Martes. So, present nga po siya sa It's Showtime kanina and talaga namang sobrang saya na naman ng Showtime family at mga Kimpaw fans kasi nasilayan na naman
naman po nila si Kim Chu katulad kahapon. At eto nga po, talagang bunot na naman si Chinita Princess sa kanyang kasuotan kanina na para bang pang cowgirl. Tinatawag nga po nila si Kim Chu na si Kuya Kim daw, mga kakimpaw. At sabi nga po ni Kim Chu, kanina daw bago siya umalis ng bahay, very confident daw siya sa kanyang kasuotan. Tapos nang dumating daw sa It's Showtime, eto na po mga kakimpaw at pinagloloko siya na mga co-host niya po dito sa It's Showtime. Nabawasan daw po yung kanyang confidence mga kakimpaw. Grabe din ang kulit nila mga kakimpaw, no? Pero sa totoo lang, bagay po kay Kim Chu itong kanyang suot. Kahit ano naman na suotin niya, bagay na bagay po sa kanya at napakagaling niya pong magdala. Samantalang next topic, pag-usapan natin mga kakimpaw, itong binahagi naman ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account. So ito po yung pinakang recap ng kanyang 2025. Sabi nga po dito ni Kim, and with that, the 2025 season comes to an end. So since simula January hanggang December mga kakimpaw, plenex niya po doon yung mga naging kaganapan niya every month until December. And eto nga po yung isa sa napansin ng mga Kimpaw fans na napakahusay talaga magsoko. Tingnan niyo po yung ganap ng December. May makikita kayo dyan mga kakimpaw. Siyempre, Christmas tree na pinagpagura ni Kim Chu ng 2 hours. Yung picture niya po ng December na nasa swimming. Tapos yung sunset na kuha sa dagat. Tapos sa huli, meron tayong makikita dito na nag-i-snow na talagang masasabi natin na kuha po ito sa ibang bansa. Ibig sabihin ito po yung naging vacation nila ni Paolo Avellino, mga kakimpaw, noong December 2025. Dito niya po inilagay. Ibig sabihin December pa lang talaga, umalis na po sila ng bansa. 'Di ba? Kasi wala naman tayong ibang nababalitaan, 'di ba, na umalis si Kim Chu ng bansa papunta po ng ibang bansa. Very secret lang talaga tong nangyari na to mga kimpaw dahil wala rin tayong nakita na ebidensya, 'di ba, na nasa airport sila, na umalis at bumalik sila sa Pilipinas. So, sobrang private. Paano kaya nila nagagawa yun mga kakimpaw, no? Nakakaloka. So, ibig sabihin tong picture na to, isang confirmation na po na totoo na lumabas sila ng bansa at nasa malamig na lugar sila mga kakimpaw. Kaya naman ang magbasa ako ng komento dito sa post ni Chinita Princess. Nako po, mga kakimpaw, ang daming nag-comment na Kimpaw fans. Sabi nga dito, may pa-snow sa December. Hehehe. Then may nag-reply, kaya nga, true nga. Sa Norway, Tromso nga sila with Paulo. True yung sabi sa ex na nakasabay nila ang Kimpaw, tas sabi naman nung isa na sa Tromso daw sila with Paulo. So ayan, confirm mga kakimpaw, hindi lang talaga haka-haka dahil ayan no, pinatulayan talaga ni Chinita Princess na totoo po ang malamig na lugar. Talagang naglapag po ng ebidensya si Chinita Princess ng naging date nila, naging vacation nila ng holiday kasama si Paolo Abilino. So hindi na po ito haka-haka dahil ito po ay napatunayan na ngayon lamang araw ng Martes sa inilapag po na picture ni Chinita Princess para yan sa recap. So ano, paano na ngayon mga kakimpaw? May nanalo na mga kakimpaw at sana po ay maging panatag lang ang lahat, okay? Kahit ano pa po ang maging desisyon ni Kim and Paula Avellino, panatag lang tayo. So anong masasabi nyo dito mga kakimpaw? Please comment down below and syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe.